Sa loob ng mansyon ng mga Valdemar, kung saan ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang dumudulas sa marmol na sahig at sa mga salaming kasing linaw ng katahimikan ng kapangyarihan, nakatayo si Abby sa harap ng kanyang ama na parang isang bagyong pilit kinukulong sa loob ng isang kristal na kahon. Maganda ngunit delikado, kontrolado ngunit handang sumabog anumang sandali. At kahit perpekto ang ayos ng kanyang buhok, ng kanyang damit, at ng bawat detalye ng kanyang hitsura, hindi niya maitago ang apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi basta-basta napapawi ng kayamanan o ng impluensya ng kanyang apelyido. Dad, I don't need a bodyguard, sabi niya. Diretso, walang paligoy. Pero ang bawat salita ay may bigat ng isang taong sanay masunod, sanay kontrolin ang sarili niyang mundo. Samantalang si Senator Leonardo Valdemar ay nakaupo lamang, tahimik ngunit matigas. Ang kanyang presensya ay parang isang pader na hindi mo kayang banggain nang hindi ka nasasaktan. At nang mag-angat siya ng tingin, hindi galit ang makikita, kundi takot. Ang uri ng takot na nagmumula sa isang ama na muntik nang mawala ng lahat. Hindi ito tungkol sa gusto mo, sagot niya. Mabagal ngunit hindi matitinag. Tungkol ito sa kaligtasan mo. At sa sandaling iyon ay parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Abby. Isang alaala ng nakaraan na pilit niyang tinataboy ngunit laging bumabalik sa pagitan ng katahimikan kaya agad siyang umiwas ng tingin. Pinili ang galit kaysa sa panghihina. Matanda na ako, mariin niyang sabi. Ngunit bago pa siya makadagdag ay naputol na siya ng desisyon ng kanyang ama. At wala ka nang magagawa, kinuha ko na siya. At doon nagsimulang bumigat ang hangin sa silid, parang may paparating na hindi niya kayang pigilan, hanggang sa mapansin niya ang lalaking nakatayo sa may pintuan. Si Oni. Tahimik, tuwid ang tindig. Ang presensya ay hindi marangya, ngunit imposibleng hindi mapansin. Para siyang isang aninong may sariling lakas. Isang taong hindi kailangang magsalita para maramdaman ang bigat ng kanyang pagkatao. Siya ang anak ko, sabi ng senador, at siya ang poprotektahan mo, at walang pag-aalinlangan. Tumango si Oni. Ang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang katiyakan. Yes, Senator. I will protect her with my life. At doon napangiti si Abby. Hindi dahil natuwa siya, kundi dahil nainsulto siya. Dahil sa pandinig niya, ang mga salitang yon ay parang isang eksenang paulit-ulit niyang naririnig sa mga pelikula. Walang laman, walang saysay, kaya ginaya niya ito nang may halong pangungutya. With my life. At saka siya bahagyang tumawa. Wow, dramatic. Ngunit sa halip na mapikon, tiningnan lang siya ni Oni ng diretsyo. Walang galit, walang paghusga. At ang simpleng katahimikan na yon ang mas lalong nagpagulo sa kanya. Dahil hindi niya alam kung paano lalabanan ng isang taong hindi lumalaban pabalik. Simula ngayon, susundan ka niya saan ka man pumunta, dagdag ng kanyang ama, at ang bawat salitang iyon ay parang kadena na isa-isang ikinakabit sa kanyang mga pulso. Babantayan ka niya sa lahat ng oras. At doon tuluyang sumiklab ang inis niya. Bawat galaw, ulit niya, bahagyang tumataas ang boses. Dad, hindi ako bata. Ngunit ang sagot ng kanyang ama ay hindi galit, kundi pagod. Kahit hindi ka bata, kailangan mo pa rin ng proteksyon. At sa sandaling iyon ay parang may lamat na lumitaw sa loob ni Abby. Isang bitak na hindi niya kayang ayusin, kaya pinili niyang itago ito sa likod ng yabang. Parang aso, bulong niya. Halos hindi marinig, ngunit narinig iyon ni Oni, at sa halip na masaktan, bahagya pa siyang ngumiti. Isang nangiting tahimik ngunit may lalim, at doon tuluyang nawala ng pasensya si Abby. Kaya hindi na siya nagsalita pa, at mabilis na lumabas ng opisina. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay parang galit na ayaw kumalma, at nang makarating siya sa garahe, ang tanging nasa isip niya ay ang makaalis, makawala. Kahit sandali lang. Ngunit bago pa siya makasakay sa kotse, ay may isang boses na muling humarang sa kanya. Senyorita, at kahit ayaw niyang huminto ay napilitan siyang lumingon, at doon niya muling nakita si Oni, nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan na parang isang pader
na hindi mo kayang lampasan. Saan po kayo pupunta? Tanong nito. Kalmado? Parang hindi nito nararamdaman ang tensyon na unti-unting sumasakal sa kanya at doon niya naramdaman ang init ng galit na umaakyat mula sa dibdib niya papunta sa lalamunan. Move! Malamig niyang sabi, ngunit hindi gumalaw si Oni. Sa halip ay mas tumibay pa ang kanyang tindig. Hindi po pwede, hindi kayo pwedeng umalis na wala ako. At sa sandaling iyon ay parang may kung anong pumutok sa loob ni Abby. Kaya tumingin siya sa kanya ng diretso at dahan-dahang nagsalita. Kung hindi ka aalis, sasagasaan kita. Ngunit kahit 1 pulgada ay hindi umatras si Oni. At sa halip ay sumagot siya nang parang wala lang, sige po senyorita, mas mabuti pang ako na lang ang masagasaan kaysa may mangyari sa inyo. At doon, sa isang iglap na hindi niya inaasahan, parang may kung anong tumigil sa loob ni Abby. Hindi ang galit niya kundi ang tibok ng puso niya. Isang kakaibang pakiramdam na hindi niya kayang pangalanan. Kaya agad siyang umiwas ng tingin at napamura sa sarili. Wisit ka. Ngunit kahit anong pilit niyang itanggi, sa pinakaunang pagkakataon, naramdaman niyang ang laban na ito ay hindi magiging simple. Hindi dahil sa bodyguard na ipinilit sa kanya, kundi dahil sa presensya ng lalaking iyon na tahimik, ngunit unti-unting gumugulo sa mundo niyang akala niya ay kontrolado na niya. Hindi pa man tuluyang nawawala ang tensyon mula sa garahe, nagsimula na ang isang tahimik na digmaan sa pagitan nila. Isang digmaang walang armas, kundi mga salita, mga tingin, at mga galaw na puno ng kahulugan na hindi nila pareho gustong aminin. Umupo si Abby sa driver's seat ng kanyang kotse na parang siya pa rin ang may kontrol sa lahat. Kahit na malinaw na may isang taong handang kunin yon mula sa kanya. At nang paandarin niya ang makina, ang tunog nito ay parang sagot sa galit na umiikot sa kanyang dibdib, malakas, matalim, handang sumabog anumang oras. Ngunit bago pa niya mailipat ang paa sa silinyador, naramdaman niya ang presensya ni Oni. Hindi sa tabi niya, kundi sa likuran. Tahimik na umupo na parang matagal na niyang alam ang kanyang lugar sa loob ng mundong iyon. At doon muling sumiklab ang inis ni Abby. Bigla siyang bumaba ng kotse, mabilis, halos marahas ang galaw, at binuksan ang pinto sa likod kung saan nakaupo si Oni. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab na parang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong paliwanag. Ano to? Matalim niyang tanong. Ginawa mo pa akong driver? At kahit halatang nagulat si Oni sa reaksyon niya, hindi pa rin nawala ang bahagyang ngiti sa labi nito na para bang may kung anong nakakatuwa sa sitwasyon kahit halatang hindi dapat. Sorry po, senyorita, sabi nito habang agad na bumababa. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, nauna na si Abby. Mula ngayon, ikaw ang magdadrive. At ang paraan ng pagkakasabi niya ay hindi pakiusap, kundi utos. Isang bagay na kinasanayan na niya. Isang bagay na hindi niya kailanman kailangang pag-isipan. Sure, senyorita, sagot ni Oni. Simple, walang pagtutol. At iyon ang lalong nakakainis. Ang kawalan ng laban, ang kawalan ng reaksyon, ang pagiging kalmado sa harap ng kanyang galit, na para bang wala siyang kapangyarihan sa taong yon, kahit siya ang amo. Sumakay siya sa likod, nakabusangot, habang si Oni naman ay maayos na pumwesto sa driver's seat at pinaandar ang kotse. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng katahimikan na hindi komportable. Isang katahimikan na parang may mga salitang hindi sinasabi, ngunit malakas ang presensya. Sa labas, ang lungsod ay nagsisimulang magising. Mga ilaw na unti-unting nawawala, mga tao na nagmamadali, mga sasakyang naguunahan. Ngunit sa loob ng kotse, parang ibang mundo ang umiiral, isang mundo kung saan ang bawat segundo ay mabigat. Bawat hininga ay may kahulugan. Nang makarating sila sa mall, agad na bumaba si Abby na parang gusto niyang iwanan si Oni sa likod. Ngunit tulad ng inaasahan, naroon pa rin siya. Sumusunod, hindi mabilis, ngunit hindi rin mabagal. Sapat lang para hindi siya maiwan. Sapat lang para ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa kahit gustong-gusto niya iyon. Ang ilaw sa loob ng mall ay maliwanag, halos nakakasilaw. Ang mga salamin sa paligid ay sumasalamin sa bawat galaw niya.
Parang pinipilit siyang makita ang sarili niya sa bawat anggulo. Isang babaeng perpekto sa paningin ng iba pero magulo sa loob. At sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang presensya ni Oni sa likod niya. Parang aninong hindi nawawala kahit saan siya pumunta. "What are you doing?" Bigla niyang tanong, huminto at hinarap ito. Ang boses ay may halong iritasyon at pagod. "Eh di sumusunod po sa inyo, senyorita." Sagot ni Oni na parang iyon ang pinakanormal na bagay sa mundo. At doon napapikit si Abby sandali. Pinipigilan ang sarili na sumigaw. "Pwede ba? Bumalik ka sa kotse," sabi niya. Halos pakiusap, ngunit may halong utos pa rin. "Hayaan mo akong mag-isa." Ngunit umiling si Oni. "Pasensya na po, utos ng senator na bantayan kayo." At sa sandaling iyon, parang may pader na muling itinayo sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa tungkulin at responsibilidad na hindi kayang wasakin ng kahit anong galit o pagmamakaawa. Huminga ng malalim si Abby. Pinipilit na kontrolin ang sarili. Ngunit ang bawat hininga ay parang apoy na lalong nagpapainit sa kanya. "I don't care," sabi niya. "Ayoko nang may sumusunod sa akin." At ang tono niya ay hindi lang galit, kundi may halong pagod. Pagod sa pakiramdam na hindi siya malaya kahit saan siya pumunta. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Oni. Tulad ng inaasahan, sumunod pa rin ito. Tahimik, matatag, parang isang anino na hindi mo kayang takasan kahit gaano kakabilis tumakbo. At sa bawat tindahan na pinasok niya, sa bawat salamin na dinaanan niya, naroon ito. Palaging nasa likod, palaging nakamasid, hindi mapanghimasok, ngunit hindi rin nawawala. Hanggang sa makarating siya sa comfort room at doon siya huminto, lumingon, at tiningnan si Oni na parang sinusukat kung hanggang saan ang kaya nitong gawin. "Huwag mong sabihing susunod ka pa rin sa loob," sabi niya. At sa unang pagkakataon, bahagyang natahimik si Oni bago sumagot. "Hihintayin ko na lang kayo dito." At doon bahagyang humupa ang inis ni Abby. Kahit paano ay may limitasyon pala ang lalaking iyon. Pumasok siya sa loob, ngunit hindi para gawin ang dapat gawin, kundi para mag-isip, para maghanap ng paraan, para makawala kahit sandali sa presensyang yon na unti-unting sumasakal sa kanya. At habang nakatingin siya sa salamin, nakita niya ang sarili niya. Hindi bilang si Abby Valdemar, ang anak ng senador, kundi bilang isang babaeng gustong huminga ng malaya. "Hindi ako magpapabantay," bulong niya sa sarili. At sa sandaling iyon, nakaisip siya ng plano. Nang makita niyang may ibang tao na papalabas, sumabay siya, tahimik ngunit mabilis. Ang puso niya ay kumakabog na parang may hinahabol o tinatakasan. At nang makalabas siya, hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya, diretso sa parking lot. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay parang isang desperadong pagtatangka na mabawi ang kontrol sa sarili niyang buhay. Ngunit pagdating niya sa kotse, doon siya natigilan. Wala ang susi. At bago pa niya maproseso ang nangyayari, narinig niya ang isang pamilyar na boses sa tabi niya. Malapit. Halos parang bulong na hindi niya napansin na lumapit na pala. "Hinahanap niyo po ba to, senyorita?" At nang lumingon siya, naroon si Oni, nakasandal ng bahagya sa bintana ng kotse. Hawak ang susi, at ang ngiti sa labi nito ay hindi mapang-asar, kundi parang isang tahimik na tagumpay. At doon, tuluyang sumabog ang inis ni Abby. Ngunit sa likod ng galit na yon, may isang bagay na hindi niya kayang tanggapin, na sa kabila ng lahat ng pagtatangka niyang takasan, palaging may isang taong nakakakita sa bawat galaw niya. Isang taong hindi siya hinahabol, kundi simpleng sumusunod. At iyon ang mas lalong nakakatakot. "Wisit ka talaga," sabi niya. Sabay talikod at pasok sa likod ng kotse, habang si Oni naman ay tahimik na umikot at muling umupo sa driver's seat. At habang umaandar ang sasakyan pabalik sa mansyon, pareho silang tahimik. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi na pareho ng dati. May kung anong nagbago. Kahit maliit lang, kahit hindi pa malinaw, ngunit naroon, naghihintay na lumaki. Tulad ng isang damdaming hindi pa nila kayang pangalanan, ngunit unti-unti nang bumubuo ng sarili nitong lugar sa pagitan nila.
Pagdating nila sa mansyon, ang hangin ay tila mas mabigat kaysa dati. Parang may kung anong hindi nakikita na nakasabit sa pagitan ng bawat pintuan at pader. At kahit hindi nagsasalita si Abby, habang umaakyat sa hagdan, ang bawat hakbang niya ay parang may dalang galit na hindi pa rin humuhupa. Samantalang si Oni ay tahimik na sumunod. Sapat ang distansya para hindi siya makasagabal, ngunit sapat din para hindi siya mawala sa paningin. Isang presensyang hindi maitatanggi, hindi maitataboy. Sa loob ng kanyang silid, agad na ibinagsak ni Abby ang kanyang bag sa kama at tumingin sa kisame na parang doon niya gustong ibuhos ang lahat ng inis na hindi niya mailabas. Ngunit sa halip na sumigaw, pinili niyang manahimik, pinili niyang matulog. Dahil minsan mas madaling takasan ng realidad sa pamamagitan ng pagtulog kaysa harapin ito ng gising. At habang unti-unting dinadala siya ng antok, ang huling pumasok sa isip niya ay hindi ang mall, hindi ang kanyang ama, kundi ang mukha ng lalaking tahimik na sumusunod sa kanya. At ang nangiting iyon na hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya makalimutan. Sa kabilang banda, nasa opisina pa rin si Senator Valdemor, nakaupo habang pinapakinggan ang kwento ni Oni tungkol sa nangyari sa mall. At habang nagsasalita ang binata, hindi mapigilan ng senador ang bahagyang pagtawa. Hindi dahil hindi seryoso ang sitwasyon, kundi dahil kilala niya ang anak niya. Alam niyang hindi madali ang ugali nito. Alam niyang parang apoy ito na kailangang hawakan ng maingat. At sa harap niya ngayon ay isang lalaking tila kayang gawin iyon nang hindi nasusunog. Masasanay din siya, sabi ng senador, may halong pag-asa at pag-aalala. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya. At tumango si Oni. Kahit sa loob niya ay alam niyang hindi ito magiging madali. Hindi dahil mahirap ang trabaho, kundi dahil may kung anong kakaiba sa dalagang yon na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa kahit sino dati. Nang alukin siya ng dagdag na sahod, agad niya itong tinanggihan. Hindi dahil hindi niya kailangan, kundi dahil sa isang prinsipyong matagal na niyang pinanghahawakan. Na ang trabaho ay hindi dapat sinusukat sa halaga ng pera, kundi sa bigat ng responsibilidad. At doon lalo siyang hinangaan ng senador, kahit hindi niya ito ipinakita ng sobra. Kinagabihan, sa maliit na tirahan ng mga bodyguard sa likod ng mansyon, nakaupo si Oni sa isang mahabang upuan, pagod ngunit tahimik, habang ang kaibigan niyang si Ray ay nakatingin sa kanya na parang may hinihintay na reaksyon. Kinaya mo ba ang ugali ng senyorita? Tanong nito na may halong biro, at napailing si Oni, bahagyang napangiti. Kinakaya pa naman, sagot niya. Ngunit sa likod ng simpleng sagot na yon ay may pagod na hindi niya kayang itago. Hindi pisikal kundi emosyonal. Ang uri ng pagod na dala ng pakikibagay sa isang taong kabaligtaran mo sa lahat ng aspeto. Ibang level yon, dagdag niya, at natawa si Ray na parang matagal na niyang inaasahan ang sagot na yon. May solusyon ako, sabi nito, nakangiti ng may halong kalokohan. Paibigin mo siya. At sa sandaling iyon ay napailing si Oni. Halos matawa sa ideya. Tigilan mo nga ako, sagot niya. Ngunit hindi pa rin tumigil si Ray. Pustahan tayo, ikaw ang iibig. At doon bahagyang natahimik si Oni. Hindi dahil naniwala siya, kundi dahil may maliit na bahagi sa kanya na hindi agad nakatanggi. Isang bahagi na hindi niya gustong kilalanin. Kinabukasan, maagang nagising si Abby. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa kanyang silid na parang isang paalala na may panibagong araw na naman siyang haharapin. Ngunit imbes na maging bago ang pakiramdam, dala pa rin niya ang bigat ng kahapon. At habang nagmamadali siyang bumaba ng bahay, umaasa siyang kahit papaano ay magkakaroon siya ng kaunting katahimikan. Ngunit sa halip ay mas lalo siyang nainis nang hindi niya makita si Oni. "Where's Oni?" tanong niya sa kanyang ama. Ang tono ay may halong pagkainis at pagmamadali. At nang marinig niyang may sakit ito at hindi agad makakarating, napabuntong hininga siya. Hindi dahil nag-aalala siya, kundi dahil pakiramdam niya ay nasisira ang kanyang plano na maging maaga sa opisina. At sa loob ng 5 minutong itinakda niya sa sarili, unti-unting tumataas ang inis niya, parang isang orasan na naghihintay sumabog. Ngunit bago pa man siya tuluyang umalis mag-isa, dumating si Oni.
bahagyang hingal, halatang hindi pa maayos ang pakiramdam. Ngunit nakatayo pa rin ng tuwid, handang gawin ang trabaho kahit hindi perpekto ang kondisyon. At doon, hindi na napigilan ni Abby ang sarili niya. "What time is it, Oni?" Tanong niya, malamig, at nang sumagot ito na 8:00 na, parang yun na ang huling patak sa baso ng kanyang pasensya. "Nasayang ang oras ko dahil sa'yo," sabi niya, at ang bawat salita ay parang matulis na bagay na direktang tumatama sa dibdib ni Oni. Ngunit sa halip na sumagot, pinili nitong humingi ng paumanhin. Hindi na mauulit, senyorita. At kahit ilang beses niya itong ulitin, hindi pa rin nabawasan ng galit ni Abby na para bang ang problema ay hindi ang pagkakamali, kundi ang presensya nito mismo sa buhay niya. Tahimik na lamang na nagmaneho si Oni papunta sa opisina ni Abby. At habang nasa loob sila ng kotse, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Dahil ngayon ay may halong tensyon na mas mabigat, mas personal, at nang makarating sila sa building, agad na bumaba si Oni upang buksan ang pinto para kay Abby. Ang bawat galaw ay maingat, propesyonal. Ngunit sa likod nito ay may isang uri ng pag-iingat na parang natututo na siyang umiwas sa apoy ng kanyang amo. Pagpasok nila sa opisina, agad niyang binuksan ang pinto. Ngunit bago pa tuluyang makapasok si Abby, may narinig silang mahinang daing mula sa loob. At doon nagsimula ang isa na namang eksenang hindi inaasahan. Ouch, my God! Napaatras si Abby, nagulat, at nang makita niya kung sino ang nasa loob, agad siyang lumapit. "Jeff, what are you doing here?" At sa sandaling iyon, nagbago ang aura ng silid. Mula sa tensyon patungo sa isang kakaibang init. Isang uri ng presensyang hindi komportable para kay Oni, na tahimik lamang na nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan ng lalaking iyon na tila masyadong pamilyar sa mundo ni Abby. Si Jeff, ang presidente ng kumpanya, gwapo, maayos, at halatang sanay makuha ang gusto, ay agad nang ngumiti kay Abby kahit may bahagyang sakit sa mukha, at habang nagsasalita ito, lumalapit, masyadong malapit. Naramdaman ni Oni ang isang kakaibang kirot sa loob niya. Hindi galit, hindi rin selos, kundi isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan na mararamdaman niya para sa isang taong ilang araw pa lang niyang nakakasama. "I love you, Abby," sabi ni Jeff, diretso, walang pag-aalinlangan, at habang unti-unti itong lumalapit para halikan siya, doon biglang kumilos si Oni. Hindi dahil may plano siya, kundi dahil may instinct na hindi niya mapigilan, at sa isang iglap, naputo lang sandali. Isang simpleng tanong, isang simpleng paglapit, ngunit sapat para baguhin ang direksyon ng lahat. At sa sandaling iyon, kahit walang nagsasabi, kahit walang umaamin, may isang bagay na nagsimulang magbago. Sa loob ng opisina, ang hangin ay tila biglang naging mas mabigat, parang may kung anong unsaid tension na bumalot sa pagitan ng 3 taong naroon. At habang nakatayo si Oni na may hawak na bag ni Abby, pilit niyang inuunawa kung bakit may kakaibang kirot sa dibdib niya nang makita kung gaano kalapit si Jeff sa dalaga. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naranasan kahit sa mga laban na kinaharap niya noon bilang sundalo, dahil mas madali pang harapin ang bala kaysa ang emosyon na hindi mo maintindihan. "Senyorita, saan ko po ilalagay ang bag niyo?" tanong niya. Bahagyang pumasok sa pagitan nila, at ang simpleng tanong na yon ay sapat para maputol ang sandaling halos magbago ng lahat. Dahilan para mapaatras si Abby at mapalingon kay Oni, habang si Jeff naman ay napakunot noo, halatang naiinis sa pagkaistorbo. "Akin na yan," sabi ni Abby, mabilis na kinuha ang bag, at sa tono niya ay may halong pag-iwas, hindi lang kay Jeff, kundi sa kung anong maaaring mangyari kung hindi siya naistorbo. Ngunit hindi natapos doon ang tensyon, dahil si Jeff, na halatang hindi sanay na may pumipigil sa kanya, ay lumapit kay Oni. Ang mga mata nito ay malamig at puno ng babala. "Alam mo ba kung sino ang binabangga mo?" sabi niya. Mababa ang boses ngunit malinaw ang pagbabanta. Ngunit sa halip na umatras, nanatiling kalmado si Oni. "Pasensya na po, trabaho ko lang po," sagot niya, at ang pagiging kalmado niya ang lalong nagpainit sa dugo ni Jeff.
Hanggang sa isang iglap ay sinubukan nitong suntukin siya. Isang galaw na mabilis, ngunit hindi sapat para sa reflex ng isang dating sundalo. Naiwasan yun ni Oni, ngunit dahil sa pagilag niya, ang kape na hawak niya ay tumapon diretso kay Jeff at sa isang segundo ay nagbago ang eksena mula sa tensyon patungo sa kaguluhan. "What the hell?" Sigaw ni Jeff, galit na galit at muling sumugod. Ngunit bawat suntok nito ay parang hangin lamang na madaling iwasan ni Oni, na hindi man lang gumaganti kundi patuloy lamang na umiiwas. Parang ayaw niyang palalain ang sitwasyon kahit kaya niyang tapusin ito sa isang iglap. "Stop it!" Sigaw ni Abby. Ang boses ay puno ng galit at pagkabigo at doon lang tumigil ang dalawa. Ngunit ang tensyon ay nanatili sa hangin, mabigat at hindi pa tapos. Hinila niya si Jeff, pinilit itong lumabas ng opisina at kahit ayaw nito ay wala itong nagawa kundi sumunod. Ngunit bago ito tuluyang lumabas, binalingan nito si Oni ng isang tingin na puno ng pagbabanta. Hindi pa tayo tapos. At sa sandaling iyon, alam ni Oni na ang laban na yon ay hindi pa tapos, hindi lang pisikal kundi personal. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. At doon ibinuhos ni Abby ang galit niya, hindi kay Jeff, kundi kay Oni. "Wala ka na bang gagawing tama sa araw na to?" Sabi niya. Ang bawat salita ay parang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang dignidad ng binata. "Alam mo ba kung sino yon?" At kahit alam ni Oni ang sagot, hindi siya nagsalita. Pinili niyang manahimik, umaasang lilipas din ang galit nito, ngunit mali siya. "You are just my bodyguard," dagdag ni Abby, malamig, diretso, walang kahit anong konsiderasyon, "wala kang karapatang makialam sa buhay ko." At sa sandaling iyon, parang may kung anong bumagsak sa loob ni Oni. Hindi dahil sa sakit ng salita, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na ipinapaalala sa kanya ang lugar niya sa mundo ng dalagang iyon. "I'm sorry, senyorita," mahina niyang sabi. Ngunit kahit ilang beses niya itong ulitin, hindi na nito mababago ang desisyon ni Abby. "You're fired," diretso nitong sabi. At sa dalawang salitang yon, parang natigil ang mundo ni Oni sandali. Dahil hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya, kundi ang pag-asa na patuloy na mapagamot ang kapatid niya. "Wag naman po," pakiusap niya. Sa unang pagkakataon ay narinig sa boses niya ang tunay na pangamba. "Kailangan ko po ang trabahong to." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Abby, na parang sarado na ang puso sa kahit anong paliwanag. "I don't care," sagot nito. At sa tono pa lang ay malinaw na wala nang babalikan. At kahit nag-alok pa ito ng dagdag na pera bilang kabayaran, mas lalo lamang nitong sinaktan ng pride ni Oni. Dahil para bang ang lahat ay kayang resolbahin ng pera. Isang bagay na alam niyang hindi totoo, lalo na para sa kanya na araw-araw lumalaban para sa buhay ng kanyang kapatid. Tahimik siyang umalis, hindi na lumingon. Dahil alam niyang kapag ginawa niya yon, ay baka hindi niya kayaning kontrolin ang emosyon niya. At habang naglalakad siya palabas ng building, ang bawat hakbang ay parang mas mabigat kaysa sa dati. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil wala na siyang direksyon. Wala na siyang kasiguraduhan kung paano niya ipagpapatuloy ang laban para sa kapatid niya. Nang makarating siya sa maliit nilang bahay, sinalubong siya ng masayang boses ni Nene na parang liwanag sa gitna ng dilim ng araw niya. "Kuya!" At sa sandaling yon, pilit niyang ngumiti. Pilit niyang itinago ang lahat ng nangyari dahil ayaw niyang makita ng kapatid niya ang kahinaan niya. "Ayos ka lang po ba?" Tanong nito, inosente, at kahit gustong-gusto niyang sabihin ang totoo, pinili niyang magsinungaling. "Oo naman," sagot niya. Dahil para sa kanya, mas mahalaga na manatiling matatag sa harap ng kapatid niya kaysa ilabas ang sarili niyang sakit. Sa maliit na ilaw ng kanilang bahay, kitang-kita ang agwat ng mundo niya at ng mundo ni Abby. Dito, walang marangyang chandelier, walang malalaking salamin, kundi simpleng ilaw, simpleng gamit, ngunit puno ng pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan. Habang pinapanood niya si Nene na masayang nagkukuwento, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad na muling bumabalik sa kanya. Mas mabigat ngayon
dahil wala na siyang sandalan. At kahit pilit niyang kinakalma ang sarili, hindi niya maiwasang isipin kung paano siya magsisimula ulit. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang ngumiti. Pinili niyang maging kuya na kailangan ni Nene. Dahil sa mundong yon, hindi siya pwedeng bumigay. At habang unti-unting lumalalim ang gabi, may isang bagay na tahimik na gumagalaw sa likod ng lahat. Isang koneksyon na hindi pa nila alam. Isang katotohanan na mag-uugnay sa kanilang dalawa sa paraang hindi nila inaasahan. At sa gitna ng sakit at galit, may isang binhing unti-unting tumutubo. Naghihintay lamang ng tamang oras upang lumabas at baguhin ang lahat. Kinabukasan, ang lungsod ay tila pareho pa rin. Maingay, abala, puno ng mga taong nagmamadali sa kani-kanilang buhay. Ngunit para kay Abby, may kung anong nagbago, isang bagay na hindi niya agad maipaliwanag. Ngunit ramdam niya sa bawat sandaling nag-iisa siya, lalo na sa mga tahimik na pagitan ng oras kung saan wala siyang ibang marinig, kundi ang sarili niyang paghinga at ang mahinang ingay ng aircon sa loob ng kanyang opisina. At kahit pilit niyang ibinabalik ang isip sa trabaho, sa mga papeles na kailangan niyang pirmahan, sa mga meeting na dapat niyang paghandaan, paulit-ulit pa ring bumabalik sa kanya ang eksena kahapon. Ang tingin ni Oni, ang katahimikan nito, at higit sa lahat, ang paraan ng pag-alis nito nang hindi lumilingon, na para bang may iniwang bigat sa hangin na hindi niya kayang takasan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naiinis sa sarili niya dahil sa pag-iisip tungkol doon, dahil para sa kanya, ginawa lang niya ang dapat, tinanggal ang isang bodyguard na sumobra sa kanyang limitasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng rason na yon, may isang maliit na bahagi sa kanya na tila hindi kumbinsido. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang simpleng restaurant na hindi man marangya, ngunit may init na hindi matatagpuan sa mga mamahaling lugar, nakaupo si Oni kasama si Nene. At habang pinapanood niya ang kapatid niyang masayang kumakain, tila pansamantalang nawawala ang lahat ng problema niya. Kahit sandali lang, kahit panandalian lang, sapat na yon para makalimutan niya ang sakit ng pagkawala ng trabaho at ang pangamba sa hinaharap. Kuya, ang sarap po ng pagkain. Masayang sabi ni Nene at ngumiti si Oni. Pilit ngunit totoo. Kain ka lang, para lumakas ka, sagot niya. Ngunit sa loob niya ay may halong takot dahil alam niyang hindi habang buhay ay kaya niyang ibigay ang ganitong mga sandali kung wala siyang sapat na pera para sa pagpapagamot ng kapatid niya. Ngunit kahit ganoon, pinili niyang ibigay ang araw na yon kay Nene, isang araw na walang sakit, walang ospital, walang takot, isang araw na parang normal na buhay na matagal na nilang hindi nararanasan. At doon, sa gitna ng simpleng kasiyahan, may isang pares ng mata ang tahimik na nakamasid mula sa di kalayuan, si Abby, na hindi niya rin maintindihan kung bakit napadpad sa lugar na yon, kung bakit napili niyang pumasok sa restaurant na yon, at kung bakit, sa lahat ng tao, ang nakita niya ay si Oni at ang batang kasama nito, at sa unang tingin pa lang, may kung anong kumurot sa puso niya. Napakapayat ng bata, maputla. Ngunit ang ngiti nito ay totoo, isang ngiti na hindi niya madalas makita sa mga taong nakapaligid sa kanya. At habang pinapanood niya kung paano ito alagaan ni Oni, kung paano niya punuin ang plato nito, kung paano niya titigan na parang iyon na ang pinakamahalagang bagay sa mundo, unti-unting nabasag ang imahe na meron siya tungkol sa lalaking iyon. Hindi na lang siya ang bodyguard na bastos at pakialamero, kundi isang kuya, isang taong handang gawin ang lahat para sa kapatid niya. Nang tumayo si Oni at pumunta sa Sear, parang may sariling desisyon ang mga paa ni Abby. At bago pa niya mapigilan ang sarili, nakalapit na siya sa mesa kung saan nakaupo si Nene. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya nang hindi pilit, nang hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. "Hidayda," sabi niya, malumanay, "ako si Abby," at napatingin ang bata sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang may nakita itong isang bagay na matagal na nitong hinihintay. "Ako po si Nene," sagot nito. "Masaya. Ang ganda niyo naman po." At napatawa si Abby, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa inosente nitong tono na walang halong inggit o pagmamataas.
Isang bagay na bihira niyang maranasan. Ikaw din naman, sagot niya. At habang nag-uusap sila, unti-unting naramdaman ni Abby ang isang kakaibang gaan sa loob niya. Parang may bahagi sa kanya na matagal nang tahimik na ngayon lang muling nabuhay. Yung kasama niyo po kanina, kuya ko po yon, sabi ni Nene at tumango si Abby. Mukhang mabait siya, sagot niya. At sa sandaling iyon ay napangiti si Nene. Nang mas malaki, oo po, mahal na mahal niya po ako. At doon muling may kumurot sa puso ni Abby. Hindi sakit kundi isang uri ng inggit. Hindi sa relasyon nila, kundi sa katotohanang may ganong uri ng pagmamahal sa mundo. Isang pagmamahal na hindi niya sigurado kung naranasan na ba niya ng ganon kalalim. Sana maging ate kita. Dagdag pa ng bata, inosente. At sa simpleng linyang yon ay parang may kung anong nabuksan sa loob ni Abby. Isang pinto na matagal na niyang isinara. Kaya napangiti siya at bahagyang hinaplos ang buhok ng bata. Baka sa susunod, sabi niya, bago siya tumayo at mabilis na umalis. Dahil sa sandaling iyon ay naramdaman niyang kung magtatagal pa siya ay baka hindi niya kayaning kontrolin ang emosyon niya. Mula sa araw na yon, nagsimula ang isang bagay na tahimik, ngunit malalim, ang lihim na pagtulong ni Abby kay Nene. Hindi bilang si Abby Valdemor, hindi bilang anak ng senador, kundi bilang ate ganda, isang pangalang simple ngunit puno ng kahulugan para sa bata. At sa bawat pagbisita niya sa ospital, sa bawat pag-abot niya ng sobre na may lamang pera, sa bawat pag-donate niya ng dugo, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman nahanap sa kanyang marangyang buhay, na parang sa bawat tulong na ibinibigay niya ay unti-unti niyang binubuo ang isang bahagi ng sarili niyang matagal nang nawawala. Hindi niya sinabi kay Oni, hindi niya gustong malaman nito. Dahil sa isang banda ay natatakot siya. Natatakot na baka tanggihan nito. Baka masira ang simpleng koneksyon na meron siya kay Nene at baka harapin niya ang lalaking iyon nang wala siyang depensa. At sa kabilang banda, si Oni ay nananatiling walang alam. Patuloy na lumalaban sa araw-araw. Patuloy na nagtataka kung sino ang taong tumutulong sa kanila. At sa bawat dasal niya, sa maliit na chapel ng ospital, iisa lang ang hinihiling niya. Ang gumaling ang kapatid niya at ang makilala ang taong iyon na parang isang anghel na dumating sa buhay nila sa panahong halos mawalan na siya ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang katotohanan na unti-unting papalapit. Isang sandali kung saan ang lahat ng lihim ay mabubunyag at kapag nangyari iyon, wala nang babalikan ang kanilang dalawa. Sa loob ng maliit na chapel ng ospital, kung saan ang liwanag mula sa makukulay na salamin ay dahan-dahang bumabagsak sa sahig na parang mga alaala ng pag-asa at sakit na sabay na umiiral, nakaluhod si Oni sa isang sulok. Ang dalawang kamay ay magkahawak, ang ulo ay bahagyang nakayuko, at sa katahimikan ng lugar na iyon ay naririnig niya ang sariling paghinga. Mabagal, mabigat, puno ng pagod na hindi na lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal. At sa bawat pagdilat niya ng mata, nakikita niya ang refleksyon ng sarili niya sa makintab na kahoy ng upuan. Isang lalaking pilit lumalaban kahit hindi na niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin. Diyos ko, bulong niya, halos hindi marinig kung sino man po ang tumutulong sa amin. Sana po pagpalain niyo siya. At sa simpleng dasal na yon ay nakapaloob ang lahat nang hindi niya masabi. Ang takot na mawala si Nene, ang pag-asa na kahit papaano ay may milagro pa, at ang pasasalamat sa isang taong hindi niya kilala, ngunit araw-araw niyang nararamdaman ang presensya. Sa tuwing bumabalik siya sa kwarto ng kapatid niya, palaging may mga sariwang prutas sa mesa, may pagkain na hindi niya kayang bilhin ng basta-basta, at higit sa lahat, may sobre na naglalaman ng perang sapat para maipagpatuloy ang gamutan. At sa bawat pagkakataon na makita niya iyon, hindi niya maiwasang mapatigil sandali. Parang sinusubukang intindihin kung paano nagiging totoo ang isang bagay na para bang napakalayo sa realidad niya. Kuya, galing po kay Ate Ganda yan? Masayang sabi ni Nene minsan habang iniabot ang sobre, at kahit ilang beses na niyang narinig ang pangalang yon, hindi pa rin niya ito lubos na maintindihan. Sino ba ang Ate Ganda? Bakit siya tumutulong?
at bakit parang alam niya ang bawat kailangan nila kahit hindi nila sinasabi. Isang hapon, habang papalabas siya ng chapel, may nakita siyang isang babae na mabilis na naglalakad palayo mula sa hallway kung saan naroon ang kwarto ni Nene. At sa isang iglap, may kung anong kumirot sa kanyang isipan. Parang pamilyar ang galaw, ang tindig, ang paraan ng paglakad. Ngunit bago pa niya ito maabot, nawala na ito sa likod ng mga tao at naiwan siyang nakatayo roon. Nagtataka, nagdududa, ngunit hindi sigurado. Imposible! Bulong niya sa sarili habang naglalakad pabalik sa kwarto. Hindi pwedeng siya. Dahil sa isip niya, ang imahe ni Abby ay malayo sa imahe ng babaeng tumutulong sa kanila. Masyadong magkaiba, masyadong magkasalungat. Parang liwanag at anino na hindi kailanman magtatagpo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagbuti ng kondisyon ni Nene, unti-unting nabubuo sa loob ni Oni ang isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Hindi pag-ibig, hindi pa, kundi isang malalim na utang na loob, isang determinasyon na kung sino man ang taong yon, hahanapin niya at babawi siya sa paraang kaya niya, kahit hindi niya alam kung paano. Habang pinapanood niya si Nene na natutulog, ang maliit na dibdib nito ay marahang umaangat at bumababa. Parang isang paalala na may dahilan pa siya para lumaban, napapikit siya at napabuntong hininga. Lalaban pa ako? Bulong niya, hindi sa iba kundi sa sarili niya. Dahil sa mundong yon, wala siyang ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang malawak, ngunit malamig na silid na puno ng mamahaling gamit, ngunit kulang sa init, nakaupo si Abby sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang kanyang telepono, ngunit hindi niya ito magawang gamitin. Dahil ang isip niya ay hindi mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa mukha ng batang si Nene, sa mga mata nitong puno ng tiwala, sa paraan nitong tawagin siyang ate ganda, na parang iyon na ang pinakaimportanting bagay sa mundo. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hindi niya kailangan, hindi niya obligasyon, at siguradong hindi ito ang inaasahan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit sa bawat tulong na ibinibigay niya, nararamdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan, isang pakiramdam na hindi niya kailanman nahanap sa mga party, sa mga mamahaling gamit, o sa mga taong nakapaligid sa kanya na puro papuri, ngunit walang laman. Bakit parang mas totoo ako kapag kasama ko siya? Bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niya nang walang maskara. Hindi bilang si Abby Valdemar, kundi bilang isang taong naghahanap ng kahulugan, naghahanap ng koneksyon na hindi nakabatay sa pera o kapangyarihan. Ngunit kasabay ng kapayapaang iyon ay ang takot. Takot na baka malaman ni Oni ang katotohanan, baka makita niya ang tunay na dahilan kung bakit siya tumutulong, at baka sa halip na pasasalamat ay galit ang matanggap niya. Kaya pinili niyang manatili sa anino, pinili niyang maging isang lihim, isang presensyang nararamdaman, ngunit hindi nakikita. Dahil sa ganitong paraan, hindi niya kailangang harapin ang sarili niyang kahinaan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang mga bagay na hindi niya rin maintindihan. Ngunit kahit anong pilit niyang itago, kahit anong pilit niyang kontrolin ang sitwasyon, may isang bagay na unti-unting lumalapit, isang sandali kung saan ang lahat ng lihim ay mabubunyag. At kapag nangyari iyon, wala nang lugar para sa pagtatago, wala nang paraan para umiwas. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon, ang mundong puno ng liwanag, ngunit walang init, at ang mundong kulang sa lahat, ngunit puno ng pagmamahal, may isang koneksyon na unti-unting nabubuo, tahimik, malalim, at hindi maiiwasan. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang baguhin ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ang mga araw na sumunod ay tila naging mas tahimik kaysa dati, ngunit sa katahimikang yon ay may nakatagong tensyon na unti-unting lumalaki. Parang bagyong hindi pa dumarating, ngunit ramdam mo na ang bigat ng hangin bago ito sumabog. At para kay Abby, ang bawat gabi ay mas mahaba, mas mabigat, dahil kahit pilit niyang ibinabalik ang sarili sa dati niyang buhay, mga meeting,
mga tawag, mga desisyon. May isang bahagi sa kanya na hindi na bumabalik sa dati. Isang bahagi na naiwan sa mga sandaling kasama niya si Nene. Sa simpleng tawag na Ate Ganda. At sa mga alaala ng isang lalaking pilit niyang iniiwasan, ngunit hindi niya makalimutan. Sa kanyang silid, habang nakahiga siya at nakatingin sa kisame, naririnig niya ang mahinang tunog ng ulan sa labas. Ang patak nito ay parang mga tanong na paulit-ulit na bumabagsak sa isip niya. Tama ba ang ginawa niya? Sapat ba ang dahilan niya para paalisin si Oni? At bakit? Sa kabila ng lahat, parang may kulang sa bawat araw na lumilipas. Ngunit habang siya ay nalulunod sa sarili niyang mga iniisip, sa ibang bahagi ng lungsod ay unti-unting nabubuo ang isang mas madilim na plano, isang bagay na hindi niya nakikita ngunit malapit nang baguhin ng lahat. Si Jeff, na ang galit ay hindi pa rin humuhupa mula sa kahihiyan na naranasan niya, ay nakaupo sa isang madilim na silid. Ang ilaw ay mahina, sapat lamang para makita ang anino ng kanyang mukha na puno ng puot at paghihiganti. At sa bawat pag-inom niya ng alak, ay parang mas lalo niyang pinatitibay ang desisyon na gawin ang isang bagay na hindi na kayang balikan. Hindi pa tapos to, bulong niya. At sa likod niya ay may mga lalaking tahimik na nakikinig, mga taong handang gawin ang kahit ano kapalit ng pera. At sa gabing iyon, nagsimula ang plano na magdadala sa lahat sa bingit ng kapahamakan. Isang gabi, habang pauwi si Abby mula sa isang meeting, ang lungsod ay basang-basa sa ulan. Ang ilaw ng mga poste ay kumikislap sa basang kalsada. At ang loob ng kotse niya ay tahimik, halos nakakabingi, dahil sa kawalan ng kahit anong tunog, kundi ang ulan at ang sariling tibok ng puso niya. At sa sandaling iyon, hindi niya alam kung bakit bigla niyang naisip si Oni. Kung paano siya tahimik na nagmamaneho, kung paano niya siya sinusundan ng hindi nakakainis, kung paano niya pinrotektahan siya kahit hindi niya ito hinihingi. At bago pa niya mapigilan ang sarili, napabuntong hininga siya, parang may pinagsisisihan na hindi niya kayang aminin. Ngunit bago pa siya tuluyang malunod sa pag-iisip, may biglang humarang sa kotse niya. Isang van na biglang sumulpot sa gitna ng kalsada at sa loob ng ilang segundo, nagbago ang lahat. Hindi na siya nakapag-react, hindi na siya nakapagsigaw. Ang mundo niya ay biglang naging magulo. Mga kamay na humihila sa kanya, mga boses na hindi niya maintindihan, ang malamig na ulan na biglang napalitan ng madilim na loob ng sasakyan. At ang huling bagay na nakita niya bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang ilaw ng lungsod na unti-unting nawawala. Parang ang sarili niyang mundo na unti-unting nawawala rin sa kanya. Sa kabilang banda, sa mansyon, ang katahimikan ay biglang naputol ng isang tawag na magbabago sa lahat. Senator, kinuha namin ang anak mo. Malamig na boses sa kabilang linya. Kung gusto mo siyang makita ulit, ihanda mo ang 50 milyon. At sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ni Senator Valdemar. Ang lalaking sanay sa kapangyarihan ay biglang naging isang ama na walang magawa kundi matakot. At sa gitna ng takot na yon, iisa lang ang pangalan na pumasok sa isip niya, si Oni. Sa maliit na bahay kung saan naroon si Oni at si Nene, ang gabi ay tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay naputol nang tumunog ang kanyang telepono. At nang makita niya kung sino ang tumatawag, may kung anong kumirot sa dibdib niya. Parang alam niya na hindi ito simpleng tawag. Oni, ang boses ng senador ay hindi na matatag. Puno ito ng pakiusap. Kailangan kita. At sa ilang segundo ng katahimikan, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang araw na tinanggal siya, ang mga salitang tumama sa kanya, ang galit na pilit niyang kinalimutan, ngunit naroon pa rin. Tinanggal na po ako. Malamig niyang sagot, parang pinipilit na panindigan ang desisyon niya, ngunit hindi siya pinatapos ng senador. Kinidnap ang anak ko, at sa 4 na salitang yon, parang may kung anong bumagsak sa loob ni Oni. Tahimik siya, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang bigat ng sitwasyon. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko, dagdag ng senador, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Oni ang dalawang mundong nagbabanggaan sa loob niya. Ang galit niya bilang isang taong nasaktan
At ang responsibilidad niya bilang isang taong may utang na loob, bilang isang kuya na alam kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang tumanggi. "Pasensya na po," sabi niya, at sa tono pa lang ay maririnig ang bigat ng desisyon niya. "Hindi na po ako babalik." At pagkatapos ng mga salitang yon, pinatay niya ang tawag, iniwan ang isang ama na nawawalan na ng pag-asa. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa loob ng bahay, habang tahimik siyang nakaupo, naririnig niya ang mahinang boses ni Nene. "Kuya, namimiss ko na si Ate Ganda." At sa simpleng linyang iyon, parang may kung anong nabasag sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang pinipigilan. At nang marinig niya ang pangalan, Abi, mula sa bibig ng kanyang kapatid, doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan na matagal nang nasa harap niya ngunit hindi niya nakita. Ang Ate Ganda na tumulong sa kanila, ang babaeng pinagkakautangan niya ng buhay ng kanyang kapatid. Si Abi pala. At sa sandaling iyon, nawala ang galit. Naiwan ang hiya, ang pagsisisi, at ang isang matinding pangangailangan na itama ang lahat. Sa sandaling lumubog ang katahimikan sa loob ng maliit nilang bahay, parang mas lalo itong bumigat kaysa sa dilim ng gabi sa labas. At si Oni, na ilang segundo pa lang ang nakalipas ay nakaupo lang ng tahimik, ay biglang parang hindi na makahinga ng maayos habang paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang iisang pangalan, Abi. Hindi na senyorita, hindi na anak ng senador, kundi Abi, ang Ate Ganda na matagal nang nakaukit sa alaala ng kapatid niya. Ang babaeng hindi niya kailanman inasahang konektado sa mga gabing walang tulog, sa mga gamot na hindi niya alam kung saan nanggagaling, sa mga perang tila galing sa himala. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang tinitigan ang tulog na si Nene. At sa bawat mahinang paghinga ng bata, parang mas lalo siyang sinasakal ng katotohanang matagal niyang hindi nakita. Siya pala, bulong niya halos walang boses, si Abi. Parang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang batang ngumingiti sa ospital, ang mga prutas sa mesa, ang sobre ng pera, ang kamay na tahimik na nagbibigay ng hindi nagpapakilala. At kasabay noon, bumalik din ang mukha ni Abi sa isip niya. Ang malamig nitong tingin, ang matatalim na salita, ang galit na tila walang pakialam sa kahit anong paliwanag. Parang dalawang magkaibang tao, dalawang mundong hindi dapat magtagpo, ngunit ngayon ay iisa pala. Habang nasa loob siya ng ganong pagkalito, sa kabilang bahagi ng lungsod ay nagiging totoong bangungot ang gabi para sa pamilya Valdemor. Sa loob ng mansyon, ang mga ilaw ay tila masyadong maliwanag para sa isang mundong unti-unting gumuho. At si Senator Valdemor ay nakatayo. Hawak ang telepono, ang mga kamay ay hindi na kasing tibay ng dati. Habang ang boses sa kabilang linya ay malamig na nag-uulit ng isang kondisyon na parang kutsilyong unti-unting sumasaksak sa bawat segundo ng katahimikan. 50 milyon, walang pulis, walang media, isang maling galaw at mawawala ang kanyang anak. Dad, mahinang boses ni Abby sa kanyang isipan, o marahil guni-guni lang iyon ng isang amang desperado. Dahil sa sandaling iyon, wala siyang ibang marinig kundi ang sariling tibok ng puso niya na parang sumisigaw ng kapangyarihang wala na siyang hawak. At sa gitna ng kaguluhan, iisang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit ng senador, Oni. Sa loob ng kotse ni Abby, na ngayon ay nakahinto sa isang abandonadong warehouse na puno ng dilim at kalawang, unti-unti siyang nagkakamalay. Ang ulo niya ay mabigat, ang mga kamay niya ay nakagapos, at ang ilaw sa paligid ay kumikislap na parang buhay na unti-unting nauubos. Sa harap niya, naroon si Jeff, nakaupo ng kalmado, parang matagal nang inaantay ang sandaling ito, at sa likod ng kanyang ngiti ay malinaw ang puot na hindi pa rin humuhupa. Alam mo ba kung gaano kakasakit makita, Abby? Malamig niyang sabi habang dahan-dahang lumalapit. Lahat ng tao sinusunod ka, lahat ng tao umiikot sa'yo. Pero ngayon, ngumiti siya, wala ka. Hindi sumagot si Abby. Hindi dahil takot siya, kundi dahil pilit niyang kinakalma ang sarili niya.
hinahanap ang kahit anong paraan para makawala. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may ibang bagay na mas malakas kaysa takot. Isang kakaibang alaala ng lalaking tahimik na sumusunod sa kanya kahit ayaw niya. Ang lalaking hindi siya iniwan kahit ilang beses niya itong itinaboy. Oni. At sa unang pagkakataon, hindi inis ang naramdaman niya sa pangalan nito, kundi umaasa siya. Sa labas ng warehouse, habang unti-unting bumabagsak ang ulan, isang sasakyan ang huminto sa madilim na kalsada. Bumukas ang pinto. At sa pagitan ng dilim at liwanag ng mga ilaw sa malayo, bumaba si Oni. Ang kanyang mukha ay hindi na tulad ng dati. Hindi na simpleng bodyguard, hindi na simpleng sundalo, kundi isang lalaking may desisyon na matagal na niyang pinipigilang gawin. Humigpit ang kanyang kamao habang tinitigan ng gusaling nasa harap niya. Abby, bulong niya sa sarili, at sa pagkakataong yon, hindi na ito tungkulin lang. Personal na. At sa loob ng dilim, nagsisimula ang isang laban na hindi na lamang tungkol sa utang na loob, hindi na lamang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa isang bagay na unti-unti nang hindi na nila kayang itago pa. Pag-ibig na hindi pa nila alam na umiiral na. Sa loob ng abandonadong gusali, ang katahimikan ay mabigat at nakakatakot. Bawat patak ng tubig mula sa kisame at bawat kaluskos ng bakal ay parang may buhay na nagbabantay sa lahat ng nangyayari sa loob. Habang si Abby ay nakatali sa isang lumang upuan, ang mga kamay ay mahigpit na nakagapos at ang buhok ay bahagyang nagkalat sa kanyang mukha. Ngunit kahit ganoon, ay hindi pa rin nawawala ang tingin niyang matalim at matapang. Parang ayaw niyang ipakita kahit kaunting takot sa harap ni Jeff na nakatayo sa harap niya na may malamig na ngiti at halatang nasisiyahan sa sitwasyon. Alam mo, Abby, ngayon mo mararanasan kung paano mawalan ng lahat, sabi ni Jeff habang umiikot sa kanya. At sa bawat hakbang nito ay lalong bumibigat ang hangin sa silid. Ngunit si Abby ay nanatiling tahimik, pinipilit kontrolin ang sarili. Kahit ang dibdib niya ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil may isang pangalan na paulit-ulit na pumapasok sa isip niya, si Oni. At hindi niya alam kung bakit sa ganitong sitwasyon ay siya pa rin ang naaalala niya. Sa labas ng gusali naman ay tahimik na gumagalaw si Oni. Sa dilim, basang-basa ng ulan, ang katawan ay alerto at sanay sa panganib. Bawat hakbang ay walang ingay habang isa-isa niyang nilalampasan ang mga bantay na hindi man lang namamalayan na papalapit na ang isang taong sanay sa digmaan. At habang papalapit siya sa pangunahing silid, ay unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam, hindi dahil natatakot siya sa kalaban, kundi dahil alam niyang nasa loob si Abby. At iyon ang mas delikado kaysa kahit anong baril. Huminga siya ng malalim bago tuluyang tumigil sa harap ng pinto. Ilang segundo siyang hindi gumalaw, pinipilit ikalma ang sarili. Ngunit sa loob niya ay magulo na ang lahat. Galit, takot, at isang emosyon na hindi niya pa kayang pangalanan. At nang tuluyang binuksan niya ang pinto ay agad nagbago ang lahat. Si Abby ay nakita niyang nakatali sa gitna ng silid. Si Jeff ay nakatayo sa harap niya na may hawak na baril. At sa isang iglap ay nagkatinginan silang lahat. Bitawan mo siya. Malamig na sabi ni Oni habang nakatayo sa pintuan, at ang boses niya ay hindi malakas, ngunit puno ng bigat na tila, kayang bumalot sa buong silid. Ngumiti si Jeff at itinaas ang baril. Kung sino ka man, huli ka na. Ngunit bago pa man siya makakilos ng maayos, ay biglang nagkagulo. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng gusali. Nagkagulatan ng lahat, at sa gitna ng usok at sigawan ay hindi na alam ni Abby kung sino ang tamaan. Ang tanging malinaw lang sa isip niya ay isang bagay, may babagsak, at sa sandaling iyon ay hindi na niya iniisip ang sarili niya, kundi si Oni. Dahil sa unang pagkakataon ay natakot siya hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking tahimik na laging sumusunod sa kanya kahit ayaw niya. Sa gitna ng usok at ingay ng barilan, parang naglaho ang oras at naging puro instinto na lang ang lahat ng galaw sa loob ng gusali. At si Abby na nakatali pa rin sa upuan ay pilit inaabot ng paningin kung saan galing ang putok.
Ang dibdib niya ay parang sasabog sa bilis ng tibok nito habang ang mga mata niya ay hindi mapakali sa paghahanap kay Oni. Hanggang sa biglang may gumalaw sa gilid ng dilim, isang mabilis na anino na halos hindi mo masundan ng tingin. At bago pa makareact si Jeff ay isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang kamay, kaya bumitaw ang baril. At sa sumunod na segundo ay bumagsak ito sa sahig na may tunog na nagpatigil sa lahat. Si Oni, basang-basa sa ulan at may galos na sa braso, ay agad lumapit kay Abby at mabilis na tinanggal ang tali sa kanyang mga kamay. Ayos lang po ba kayo, senyorita? Mahinang tanong niya. Ngunit kahit simpleng tanong lang yon ay parang may bigat na bumagsak sa dibdib ni Abby. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang hindi makapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan niya habang tinititigan niya ang lalaking nasa harap niya na sugatan, ngunit nakatayo pa rin para sa kanya. Bakit ka nandito? Halos pabulong niyang tanong, ngunit hindi siya sinagot agad ni Oni dahil abala itong pinipigilan ang muling pag-atake ng mga tauhan ni Jeff na nagsisimula nang gumalaw sa paligid. At sa gitna ng kaguluhan ay dahan-dahang tumayo si Jeff na puno ng galit. Akala mo tapos na? Sigaw nito habang kumukuha ng kutsilyo mula sa likod. At sa isang iglap ay muli itong sumugod. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na nag-atubili si Oni. Mabilis siyang humarang sa pagitan nito at ni Abby. Isang galaw na hindi pinag-isipan kundi instinct. At bago pa man tumama ang kutsilyo ay nasalo niya ang braso ni Jeff at napilitan itong bumitaw muli. Ngunit sa prosesong iyon ay nagkaroon siya ng sugat sa tagiliran na agad. Napansin ni Abby nang sumilip ang dugo sa kanyang damit. Oni! Sigaw ni Abby sa unang pagkakataon. Hindi na senyorita, hindi na malamig, kundi puno ng takot at pag-aalala. At sa sandaling iyon ay parang tumigil din si Oni dahil ang boses na iyon ay hindi katulad ng dati. Hindi na utos, hindi na galit, kundi tunay na emosyon. At iyon ang sandaling nagpatigil sa kanya. Kahit sandali lang, sapat para maitulak siya ni Jeff. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon ay dumating na ang mga pulis sa labas ng gusali. Nagsimulang magliyab ang ilaw ng mga sirena at unti-unting nagkawatak-watak ang grupo ni Jeff habang siya naman ay pilit pa ring tumatakas. Ngunit sa huli ay napapalibutan. Sa gitna ng kaguluhan, si Oni ay dahan-dahang lumuhod, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa sugat. At agad siyang sinalo ni Abby bago pa siya tuluyang bumagsak. Bakit mo ginawa yon? Mahina ngunit nanginginig niyang tanong habang hinahawakan ng braso nito. At sa unang pagkakataon ay nakita niya ang lalaking laging matatag na bahagyang napapikit dahil sa sakit. Ngunit kahit ganoon, ay ngumiti pa rin ito ng bahagya. Trabaho ko po kayo, sagot niya. Ngunit ngayon ay hindi na yon tunog ng trabaho, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi pa nila pinapangalanan. At habang unti-unting lumalabas ang lahat ng tao sa gusali, habang si Jeff ay kinakaladkad ng pulis, at habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa lungsod, nanatiling magkasama si Abby at Oni sa gitna ng gulo. Si Abby na ngayon ay hindi na makapagtago ng panginginig sa kanyang mga kamay. At si Oni na pilit pa ring nananatiling gising para siguraduhing ligtas siya. At sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na ang pagitan ng amo at bodyguard ay unti-unti nang naglalaho. Napapalitan ng isang bagay na mas delikado, mas totoo, at hindi na nila kayang balikan ang dati nilang mundo. Pagkatapos ng kaguluhan, ang buong gusali ay unti-unting nabalot ng katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina, habang ang mga pulis ay abala sa pag-aresto sa mga natitirang tauhan ni Jeff at ang sirena ng ambulansya ay sumasabay sa patak ng ulan sa labas na parang isang malungkot na musika ng pagtatapos ng bangungot. At sa loob ng isang ambulansya na nakaparada sa gilid, si Abby ay nakaupo sa tabi ni Oni, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa braso nito. Kahit pa sinabi ng mga paramedic na hindi ganoon kalala ang sugat, ngunit para sa kanya ay parang mas malala pa iyon kaysa sa anumang nakita niya sa buong buhay niya dahil sa bawat paghinga ni Oni ay ramdam niya ang posibilidad na mawala ito at iyon ang unang pagkakataon na natakot siya
ng ganoon kalalim para sa ibang tao. Bakit mo pa rin ako pinoprotektahan kahit tinanggal kita? Mahina niyang tanong, halos pabulong. At sa sandaling iyon ay hindi agad nakasagot si Oni. Pinikit niya ang mata niya sandali habang pinipigilan ang sakit sa tagiliran. At nang magsalita siya, ay kalmado pa rin ang boses niya. Hindi na po yun ang mahalaga ngayon, senyorita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na senyorita ang dating sa pandinig ni Abby. Parang mas malambot na, mas malapit, mas totoo, at lalo siyang naiyak nang hindi niya inaasahan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyon na hindi niya maintindihan. Habang papunta sila sa ospital, tahimik ang loob ng ambulansya maliban sa tunog ng makina at mahinang paghinga ni Oni. At sa katahimikang iyon ay hindi mapigilan ni Abby na balikan ang lahat ng sandali. Ang mga araw na pinilit niya itong itaboy, ang mga salita na ginamit niya para saktan ito, at ang katotohanang sa kabila ng lahat ng iyon ay nandito pa rin si Oni. Hindi dahil obligado, kundi dahil pinili niya. Pasensya na, bigla niyang sabi. At sa unang pagkakataon ay bumigay ang pride niya. Lahat ng sinabi ko, mali ako. At bahagyang lumingon si Oni sa kanya. At kahit halatang nahihirapan, ay may maliit na ngiti pa rin sa labi niya. Okay lang po, sagot niya. Buhay pa naman po kayo. Sa ospital, mabilis siyang dinala sa emergency room habang si Abby ay naiwan sa labas. Nakaupo sa malamig na upuan, nanginginig ang mga kamay, at sa bawat minuto na lumilipas ay parang mas bumibigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit ganito kalakas ang epekto nito sa kanya. Hindi naman ito dapat ganito. Bodyguard lang ito? Iyan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya. Pero bakit parang hindi sapat ang salitang yon para ipaliwanag ang nararamdaman niya ngayon? At sa sandaling bumukas ang pinto ng ER at lumabas ang doktor para sabihing stable na si Oni, doon lang siya nakahinga ng malalim, parang may bigat na tinanggal sa dibdib niya. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Oni sa ospital, tahimik na pumasok si Abby sa kwarto. Dala ang katahimikang hindi niya alam kung paano sisimulan. At sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita agad. Nakatitig lang siya sa lalaking nakahiga. May benda sa tagiliran, ngunit kahit ganoon, ay parang hindi pa rin ito mukhang talo. Bakit mo ginawa lahat yon para sa akin? Muli niyang tanong, mas mahinahon na ngayon. At sa pagkakataong iyon, ay hindi na nagtagal si Oni sa pagsagot. Dahil po, hindi ko kayang pabayaan kayo. Simple, diretso, walang drama. Ngunit para kay Abby ay mas mabigat pa yon kaysa sa kahit anong deklarasyon. At sa katahimikan ng kwarto, habang ang ilaw ng ospital ay malamlam at ang mundo sa labas ay patuloy pa rin sa paggalaw, may isang bagay na dahan-dahang nagbago sa pagitan nila. Hindi pa ito malinaw, hindi pa ito pangalanan, ngunit pareho nilang naramdaman na ang pagitan ng galit, trabaho at tungkulin ay unti-unti nang napapalitan ng isang bagay na mas delikado. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na nila kayang ituring ang isa't isa bilang boss at bodyguard lang. Tahimik ang loob ng ospital, ngunit sa katahimikang yon ay mas malinaw ang bawat bagay na hindi pa nasasabi sa pagitan ni Abby at Oni. Parang ang buong mundo sa labas ay patuloy na umiikot, samantalang sa loob ng kwarto na yon ay huminto ang oras para sa kanila. Nakaupo si Abby sa gilid ng kama, hindi pa rin bumibitaw sa kamay ni Oni. At sa bawat paghinga nito ay tila unti-unting humuhupa ang kaba sa dibdib niya. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kalakas ang epekto ng presensya nito sa kanya. Ang tanga mo, mahinang sabi niya, pero walang galit sa tono. Mas parang pag-aalala na pilit niyang itinatago sa likod ng inis. Napangiti si Oni, bahagya. Pasensya na po, senyorita, sagot niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito tunog ng distansya, kundi tunog ng isang taong sanay nang nandyan siya sa tabi niya, kahit pa ilang beses siyang itinaboy noon. Sandaling natahimik si Abby. Pinagmamasdan ng mukha nito, ang mga sugat na hindi naman dapat nangyari kung hindi dahil sa kanya. At sa unang pagkakataon ay hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng konsensya. Hindi ko alam. Bigla niyang sabi,
mahina. Halos hindi niya sariling boses kung bakit mo ginagawa to para sa akin. At saglit na tumingin si Onis sa kanya. Seryoso na ngayon, hindi na nakangiti. Dahil po totoo lang, senyorita, hindi ko rin po alam kung kailan nagsimula, sagot niya. At ang mga salitang yon ay parang tahimik na pagsabog sa loob ng dibdib ni Abby. Dahil doon niya naramdaman na hindi ito simpleng tungkulin lang, hindi lang trabaho. May mas malalim pa doon na matagal na nilang parehong iniiwasan. Sa labas ng kwarto, dumating si Senator Valdemar kasama ang asawa niya. Ngunit nang makita nila ang eksena sa loob, ang anak nilang nakaupo sa tabi ng bodyguard, tahimik, malapit, hindi na tulad ng dati na malamig at malayo. Napahinto sila sandali sa may pintuan. Parang ayaw guluhin ang sandaling hindi nila inaasahan. Mukhang ligtas na siya, mahinang sabi ng senador. At sa boses niya ay may halong ginhawa at isang bagay na parang ngiti ng isang taong unti-unting nauunawaan ang hindi niya nakikita noon. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na si Oni sa ospital at sa halip na bumalik sa pagiging formal at malamig na relasyon nila, may kakaibang katahimikan na sa pagitan nila ni Abby. Hindi na ganoon katindi ang sigawan, hindi na ganoon kabilis ang galit, parang bawat salita ay mas pinag-iisipan na ngayon. Isang hapon, habang sinusundo niya si Abby sa opisina, hindi agad sumakay si Abby sa kotse. Sa halip ay tumingin muna siya kay Oni na parang may gustong itanong, ngunit hindi masabi. Hindi mo na ba ako iwan ulit? Mahina niyang tanong. At sa sandaling iyon ay natigilan si Oni. Dahil ang tanong na iyon ay hindi tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa isang bagay na mas personal, mas delikado. Kung papayagan niyo po ako manatili, sagot niya, kalmado, diretso, at sa pagkakataong iyon ay hindi agad sumagot si Abby. Ngunit sa halip ay bahagyang umiwas ng tingin. Para bang hindi niya kayang harapin ang sagot ng direkta. Ngunit bago pa man siya pumasok sa kotse, mahina niyang sinabi, halos pabulong lang, "Don't leave again." At sa unang pagkakataon, hindi na yun utos, kundi pakiusap. At habang umaandar ang kotse sa kalsada ng lungsod, sa pagitan ng katahimikan at ng ilaw ng lungsod na dumadaan sa salamin, pareho nilang naramdaman na tapos na ang unang laban, ngunit nagsisimula pa lang ang mas mahirap na bahagi. Ang harapin ang nararamdaman nilang matagal na nilang tinatakbuhan dahil sa loob ng galit, tungkulin at mga sugat ng nakaraan, may isang bagay na tahimik nang nabubuo sa pagitan nila. At kahit wala pa itong pangalan, pareho nilang alam na hindi na ito mawawala.